Alam niyo po ba, muli na naman pong nag-iingay ito pong si Paulo Duterte at marami na naman po mga kababayan sinasabi sa ating gobyerno. At ayon po dito sa Abante, kung matatandaan nyo, di ba, nung nawala po itong si Jose Cabral, isa po si Paulo Duterte mga kababayan sa pumutok ang pangalan dahil nga po dun sa 51 billion pesos na kanyang insertion mga kababayan na hindi maipaliwanag kung saan po napunta. At ngayon mga kababayan, di ba dumating pa nga sa point na pinaghihinalaan po ito pong si Paulo Duterte dahil nga nananatiling tahimik ano po dun sa pangyayari o nangyari dito po kay former Yusek Cabral mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo po, ayon po dito sa Abante, muli daw pong pumuna etong si Pulong Duterte mga kababayan at sinasabi po niya na pinupolitika ang tulong sa mga mahihirap na kung saan ay ibinalik niya po sa Malacanang mga kababayan. So sabi po dito, basahin po natin. Ito daw. Bumuelta ang Malacanang sa puna ni Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa ginawang armas na politika ng mga kaalyado ng administrasyon ang pondo para daw po sa assistant to individual increases or eto pong AX. Sabi pa dito mga kababayan, sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na iginagalang niya ang pananaw ni Kong Duterte. Pero baka nakakalimutan niya nito na ang naging pahayag noon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y lahat ng ibinibigay ng mga politiko ay galing sa kaban po ng bayan. So ibig sabihin, yung ipinamimigay ng mga politiko mga kababayan, yan po ay pera din ninyo at ibinabalik din lamang mga kababayan sa inyo sa pamamagitan ng mga pagtulong. Ano po, so ang isa pa po dyan, sabi pa dito, ito pa. Sabi daw ni Atty. Claire, baka nakakalimutan niya. Sabi ng tatay niya noon, lahat ng ipinamamahagi ng mga politika o politiko ay galing sa kaba ng bayan. Lahat ang mga Duterte namimigay tuwing Pasko. Sa Davao, kilo-kilometro ang habaan ni po ni Castro. Malinaw niya na gusto lamang ni Kong Pulong na maging negatibo ang tingin ng tao sa gobyerno. Gayong malaki ang bagay ang mga natatanggap ng publiko sa gobyerno. Sinabi ng opisyal na inaasahan ng palasyo na walang magandang maririnig mula sa kampo ng mga Duterte dahil sarado ang isip nila sa mga ginagawa at programa ng gobyerno para po sa mga sa Pilipinas mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, ang puna po kasi ni Pulong, ginagamit daw pong armas, pamumulitika, yung mga tulong na natatanggap na mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukod pa po sa kanyang punang yan, muli ulit po siyang nagsalita at sinabi po niya, ayon po dito sa Pinoy Celebrity News mga kababayan, ikinikredit po natin sa kanila. Ito pong topic na ito na kung saan nagsalita daw po itong si Paulo Duterte patungkol daw po sa nangyari dito po kay Jose Cabral. Dahil nga, yung kanyang pangalan ng isa sa pinakapumutok mga kababayan nung namayapa ito pong si Jose Cabral. So sabi po dito mga kababayan, ito daw po yung sinabi ni Paulo Duterte. Hindi kailanman pumasok sa isip ko ang manakit ng tao. Kung Pulong Duterte itinanggi ang mga paratang na sangkot siya sa nangyari kay Jose Cabral. At sinasabi pa niya mga kababayan na hindi daw niya kailanman naisip o pumasok sa kanyang isipan na manakit daw po ng tao. Ano yung ginawa niya doon sa sinasabi mga kababayan na bugaw na kanyang inano-ano yung ulo at inambahan pa nga mga kababayan ng patalim. Diba? Pananakit yun. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, napakasinungaling naman ni Paulo Duterte sa mga sinasabi niya po na yan. So sabi pa dito, ito pa daw, mariing pinabulaanan ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang mga paratang na may kinalaman siya sa sinapit ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na kamakailan ay natagpo ang wala ng buhay sa may Quezon Road. Hindi kailanman daw pumasok, ito yung sabi ni Paulo Duterte, hindi kailanman pumasok sa isip ko ang manakit ng tao. Balungkot ako sa nangyari sa kanya. Sana lumabas ang totoong kwento at tigilan na ang paninira. Ayon po dito kay Davao City Representative Paulo Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, ayon kay Pulong, hindi lamang siya inosente. Hindi raw kailanman papasok sa isip niya ang pananakit sa isang tao, sa isang taong itinuturing niyang malapit na kaibigan.
labis siyang nasaktan sa mga paratang na tila inaakusahan siyang may kinalaman sa pagkawala daw po nitong si Cabral. Hindi raw niya matanggap na may mga gumagamit sa trahedyang ito upang manira at magturo ng walang basihan. Ayon sa kongresista, deserve ni Cabral ang hustisya at ang totoong nangyari ay dapat lumabas, hindi ang mga haka-haka at paninira daw po na kumakalat ngayon. Sabi pa dito, sa gitna ng lumalalang tensyon sa isyo ng pagkawala ni Jose Cabral, nanindigan si Kong Paulo Duterte na walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanya. Ayon sa kanya, masakit para sa isang kaibigan na makita ang pangalan niyang naiisingit sa isang trahedyang hindi naman niya kinasangkutan, mga kababayan, at never daw po pumasok sa isip ni Paulo Duterte ang manakit, mga kababayan. Kaya wala daw po siyang kinalaman sa pagkawala nito pong si Jose Cabral. At ayon po yan dito po sa article na ito na nakita po natin, mga kababayan. Sinabi niya pa nga dito, quote in quote, "Hindi kailanman pumasok sa isip ko ang manakit ng tao. Kung Pulong Duterte itinanggi ang mga paratang na sangkot siya sa nangyari kay Jose Cabral." Mga kababayan, dahil nga daw itinuring niya na matalik na kaibigan, eto daw pong si Jose Cabral, mga kababayan. Diba? Itinuring daw po niya na matalik na kaibigan itong si Jose Cabral at masakit daw po sa kanya na siya po ay nadadamay sa trahedyang wala naman daw po siyang kinalaman. Kayo ba? Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na wala talagang kinalaman ito pong si Paulo Duterte? Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, mas matimbang ang opinyon ng mamamayang Pilipino dahil nga, mga kababayan, kayo naman po ang makakapagsabi kung ano po ang sa pananaw ninyo o sa tingin ninyo na tama at hindi sa sinasabi po ni Paulo Duterte. Pero para sa akin, mga kababayan, may personal opinion, si Paulo Duterte kasi ang pinaka naapektuhan, mga kababayan, at tinamaan nung isiniwalat ni Jose Cabral yung ginawang insertion ni Paulo Duterte, mga kababayan, na nagkakahalaga ng 51 billion pesos at yan po ay nailaan sa kanyang distrito. Pero ang tanong kasi dito, saan po napunta? Bakit walang kaalam-alam ang taong bayan kung saan dinala ni Paulo Duterte yung 51 billion pesos, mga kababayan? Diba? Kayo, isipin nyo, mga kababayan. Kasi tinatanggi niya wala daw siyang kinalaman at matalik niya daw kaibigan ito pong si Jose Cabral, mga kababayan. So bukod pa po dyan, nagsalita din ito pong si Sara Duterte, mga kababayan. At sinasabi niya po dito, ito daw, tanggalin muna natin ito. Yan. Sinasabi niya po dito, mga kababayan, sinasabi daw ni Sara Duterte, nililihis nila ang galit ng taong bayan. VP Sara nagpaalala sa publiko na ginagamit ng Marcos admin daw ang pagpanaw ni Jose Cabral para pagtakpan ng korupsyon. Matapang na binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos umanong gamitin ng Malacanang ang pagkawala ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral upang ilihis ang tunay na sentro ng kontrobersiya ng multibilyong flood control scam at ng umano'y mga maleta ng pera para kay Martin Romualdez at sa Pangulo. Ginagamit nila ang pagpanaw ni Jose Cabral, sabi po ni Sara Duterte, para ilihis ang galit ng taong bayan. Huwag tayong magpadala. Ang tunay na isyo ay ang flood control scam at ang maletang pera para sa mga nasa kapangyarihan. Hindi dapat ito malimutan, ayon po dito kay Sara Duterte. Sabi pa dito, mga kababayan, ayon kay BP Sara, malinaw na damage control ang ginagawa daw po ng administrasyon ni PBBM para mawala ang galit ng publiko at ilipat ang atensyon sa ibang direksyon. Aniya, ang galit ng publiko ay hindi dapat nililihis. Ang tunay na isyo gamit ang mga trahedyang ito hindi pa malinaw ang buong kwento. Ang matalas na pahayag ni BP Sara Duterte laban sa Malacanang ay nagpapakita ng lalong umiinit na hidwaan sa pagitan daw po ng dalawang kampo. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, tingnan nyo pong mabuti. Kung mapapansin nyo, eto po yan nung may nangyaring hindi maganda dito po kay Jose Cabral, di ba binuo agad nila yung naratibo na hindi nagpatiwakal yan, hindi nagsarili yan, ano yan, talagang itinapon yan, inihulog yan, at talagang wala na yung buhay nung dinala yan doon.
May mga lumalabas pa na sinasabi na hindi, itinulak yan ng driver kasi inutusan ni ganito ni ganyan. Di ba kung titingnan nyo nga yung narrative ni Harry Roque, buong-buo na agad yung naratibo nila na ito pong si Jose Cabral mga kababayan ay ipinagurgor at gusto po nila na palabasin ang nasa likod po niyan ang gobyerno ni PBBM. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo kung talagang ipinagurgor mga kababayan, ito pong si Jose Cabral. Sige, wag nilang paniwalaan yung sinasabi halimbawa ni Secretary John Vic Remulla mga kababayan na talagang walang foul play na nangyari at talagang nagsarili po etong si Jose Cabral. Ayaw po nilang paniwalaan yun eh. Ngayon, ang ipinipilit po nila dito, hindi, itinumba yan, pinatahimik yan, itinapo na lang yan doon. At ang sangkot dyan at ang may kinalaman yung driver. Yun yung sinasabi nila. Pero mga kababayan, ito naman po yung lagi po nating sinasabi dyan eh. Kung talagang itinumba yang si Jose Cabral, sa tingin nyo, sino ba mas makikinabang? Diba? Sino ba mga kababayan ang pinakatinamaan at pinaka-naapektuhan nung isiniwalat ni Jose Cabral yung patungkol po sa insertion ni Paulo Duterte na nagkakahalaga ng bilyones? Actually, hindi nga lang 1 billion eh. 51 billion pesos po mga kababayan yung isiniwalat ni Jose Cabral. Kung paano po na-i-process mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin, ito pong paliwanag ni former Senator Trillanes, mapapansin nyo mga kababayan dito na talagang na talagang kahit kayo mapapaisip din. Kasi sabi po dito, eto daw kasi parang ang dumadating, kasi parang ang dating, mga kababayan, ang dumadating dito sa kwento nung kabila, yung naratibo po nila, gusto nilang palabasin na si PBBM ang may kasalanan. Diba? Gusto nilang palabasin mga kababayan na ang may kasalanan dyan ang gobyerno ni Presidente, ni PBBM. Kaya nga buo na agad yung naratibo po nila. Ngayon, maliwanag nga na sinabi na ni Secretary John Vic Remulla yung katotohanan. Base po dun sa nangyaring pag-autopsy mga kababayan sa katawan ni Jose Cabral. Nakita doon kung ano talaga yung sanhe, kung bakit po siya namayapa mga kababayan. Diba? So ngayon, sabi po dito, tuloy pa natin. Ito po yung sinasabi ni former Senator Trillanes. Alam naman natin ang pagkatao niya ni Paulo Duterte daw. Posibleng may kinalaman siya dito. Sa ni Trillanes inakusahang sangkot si Kong Pulong Duterte sa pagpanaw ni Jose Cabral. Ayon daw po yan dito mga kababayan dito po sa pages na may 146,000 followers, etong Pinoy Celebrity News. Ayon po sa balita nila, eto daw mga kababayan naglabas ng matapang at mabigat na pahayag si dating Senador Antonio Sanit Trillanes Deport matapos niyang ibunyag na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral ang umano'y nagkumpirma ng 51 billion flood control insertion na nagkakahalaga sa Davao City mula taong 2019 hanggang 2022 daw. Si Jose Cabral mismo ang nag-confirm na may 51 billion insertion sa Davao City. Isa ito sa pinakamalaking anomalya sa flood control. At alam naman natin ang pagkatao ni Kong Pulong. Posibleng sangkot siya dito. Ani po nitong si former Senator Trillanes. Kasi nga naman, yung sinasabi niya mga kababayan na ganito na hindi po siya nananakit. Kita nyo ba yung ginawa niya doon sa Wait lang, ito. Ayan Kita nyo naman yung ginawa niya dito mga kababayan, di ba? Noong kailan ba ito? Noong Mayo 5, 2025 mga kababayan. Sabi nga dito, lalaking inireklamo si Paulo Duterte kinumpirma ang viral video ng umano'y pananakit sa kanya ni Paulo Duterte daw mga kababayan. Tapos sasabihin ni Paulo Duterte ni minsan hindi daw po pumasok sa kanyang isipan na manakit po ng tao. Yun, kalokohan na yun mga kababayan. Kaya nga tama pong sinasabi dito ni former Senator Trillanes na kilala naman po niya ang pagkatao o kilala naman ng taong bayan ang pagkatao po mga kababayan, ito pong si Paulo Duterte. So ngayon sabi pa dito, ito tuloy pa natin. Sabi pa po dito mga kababayan, ayon kay Trillanes, ang naturang halagang bilyon-bilyon ay direktang konektado umano sa distrito ni Kong Paulo Duterte or ni Kong Paulo Pulong Duterte. At dahil dito posibleng ito raw ang naglagay sa peligro sa buhay ni Jose Cabral. Isa sa pinaka-kontrobersyal na pahayag ni Trillanes ay ang posibleng ugnayan ng insertion sa biglaang pagkawala ni Jose Cabral. Tahasang sinabi ng dating senador na hindi siya kumbinsidong wala lang ang timing
ng pagkawala daw po nitong si Cabral. Pinunto rin niya na dapat protektahan ng mga whistleblower at crucial witnesses na sa mga malalaking kaso ng korupsyon dahil kadalasan sila ang nalalagay po sa panganib. At yan nga yung ginawa dati. Yan po yung ginawa dati mga kababayan ni Greco Belhica. Kung matatandaan nyo, di ba inilagay niyo sa panganib yung buhay ng kanya mga resources mga kababayan o mga source person. Di ba inilagay niyo sa panganib dahil nga pag may isang tao na magsusuplong sa kanila ng ginagawa ng mga politiko na kaalyado ni Duterte, isinusumbong ni Greco Belhica yung pangalan ng mga tao na nagsusuplong dun sa mga kaalyado nila na gumagawa po ng masama. So ngayon, sa panahon po ni Duterte talagang talamak ang korupsyon mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin, hanggang ngayon hindi po maipaliwanag ni Paulo Duterte kung saan po napunta mga kababayan yung 51 billion na insertion po sa kanyang lugar. So ngayon, sabi pa dito, ituloy pa natin mga kababayan. Ito pa daw po, isa sa pinaka-controversial, pinunto rin niya na dapat protektahan daw po yung mga whistleblower. Ang pagsabog ng bagong impormasyon mula kay Trillanes ay nagbibigay siklab sa usapin ng korupsyon, insertion at flood control anomalies sa bansa. Habang patuloy na umaandar ang investigasyon, mas magiging malinaw na kailangang ng masusing pagbubusisi sa mga dokumento, pansamantalang proteksyon para sa mga testigo at transparent po sa paglilitis mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan po natin, hanggang ngayon takot si Paulo Duterte na harapin yung multo na ginawa po niya patungkol po dun sa 51 billion mga kababayan na insertion po niya. Kaya nga ako, nagtataka ako dun sa mga nagsasabi na ito pong si Paulo Duterte mga kababayan, lalo na yung mga DD-shit, yung mga nagsasabi na kasalanan daw ng gobyerno ni PBBM. Si PBBM daw po mga kababayan ang nasa likod at yung iba pa na mga sangkot. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, paano naging kasalanan yan ng presidente? Siya nga ang nagpaimbestiga nito pong maanumalyang flood control. So ibig sabihin, kung susundan natin yung naratibo ng kampo ni Sara Duterte, katulad din na Harry Roque, si Pulong talaga ang posibleng mag-i-interest mga kababayan di umano sa buhay ni Jose Cabral. Pero dahil nga nagsalita na itong si Secretary John Vic Remulla mga kababayan na walang foul play, o bakit hindi irespeto nung ibang mga tao mga kababayan na nakapakinig doon po sa sinabi ni Secretary John Vic Remulla. Kasi yung sinabi po ni Secretary John Vic Remulla, base po yun sa resulta ng autopsy mga kababayan. So ngayon, bukod pa po sa pagsasalita ni Sara at ni Paulo Duterte mga kababayan, may isa din pong nagpapaliwanag na taga Baguio pa ata ito. At sabi po dito mga kababayan, ito daw pong Baguio contractor, itinanggi daw po na jowa niya itong si Cabral. Kaya daw po pumupunta itong si Cabral mga kababayan, diyan daw po sa Baguio City, kasi sinasabi po nung iba na nagpapakalat ng kung ano-anong malisyosong balita na jowa daw ni Cabral yung isang contractor mga kababayan. So ngayon, eto na. Basahin po natin ang nilalaman dito pong balitang ito. Sabi po dito, mariing itinanggi ng isang flood control contractor na si sa Baguio City ang kumakalat na balitang may romantikong relasyon sila ni dating Department of Public Works and Highways, DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay David Sanchez, kilala lamang niya si Cabral sa Philippine Institute of Engineers o kaya itong PICE, kung saan sila parehong naging opisyal ng organisasyon. Sabi pa dito mga kababayan, si Sanchez ang general manager ng Spy Drone Construction Co. Ltd. na nairehistro sa Baguio City noong 2017. Batay sa dokumentong nakuha ng bilyonaryo, hawak niya ang 20% na kumpanya na may kapital na 50 milyon mga kababayan. So sabi pa dito, ayon sa sumbong sa Pangulo.ph, may 67.5 milyon na flood control project sa Pampanga noong 2022. Si Sanchez sa partnership ng EGB Construction. At ngayong taon, may 2 proyekto siya sa Cordillera na nagkakahalaga ng 71.7 million pesos mga kababayan. So ngayon, ito po yung naiilink
at sinasabi mga kababayan na di umano jowa daw po ni former Undersecretary Catalina Cabral. Para daw po mga kababayan dito, maliwanag naman, ayon po sa balita, itinatanggi po yan nung naturang kontraktor mga kababayan at sinasabi na wala daw pong romantikong relasyon sila ni Jose Cabral. So sabi pa dito mga kababayan, ituloy pa natin. Samantala, ang EGB Construction na naiugnay kay Philippine Contractors Accreditation Board or etong PCAB member, Ermi Bagao, ay may 91 flood control project mula 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 6.7 billion, karamihan sa Isabela, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, Cagayan at Benguet mga kababayan. Sabi pa dito, inakusahan noon ni Senador Rapi Tulfo si Bagyao bilang tunay na may-ari ng Wawaw Builders, isa sa mga kontratistang nasangkot sa maanumalyang flood control projects, ngunit mariin itong itinanggi mga kababayan ni Bagao. Ano po, yun yung sabi po dito. So ngayon, itinatanggi daw mga kababayan na ito pong kontraktor na ito na may romantikong relasyon sila, dito pong si Jose Cabral at walang katotohanan yung ipinapakalat na balita na magjowa po sila. So bukod pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo rin, kung ito pong patungkol kay Congressman Terry Redon, maliwanag po na kini-question din niya mga kababayan. Ito pong si Representative Libiste dahil nga po mga kababayan sa hindi paglabas ng dokumento galing po kay Cabral. Ibig sabihin, may mga dokumento pala na hawak ito pong si Congressman Libiste na ipinagkatiwala po sa kanya ni Jose Cabral. Pero nakakapagtaka po dito, bakit hindi po inilabas yan o isinapubliko mga kababayan ni Libiste? Yan po yung nakakapagtaka dyan ha. So ngayon pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po dito sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin mga kababayan. Kinwestiyon ni Congressman Terry Redon si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa di paglalabas ng mga dokumento galing kay late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sagot ni Leviste, mismong mga kongresista raw ang ayaw makita ang listahan ng proponents ng DPWH budget insertions. Hindi, dapat kasi ang ginawa ni Leviste mga kababayan, ito payo ko lamang po dapat kasi ang ginawa ni Libiste dyan, isinapubliko mo na. Kasi ang hinahabol natin ngayon yung transparency. Kayo nga nananawagan kayo sa ICI na isapubliko yung investigasyon, yung resulta ng investigasyon. Ngayon, na may hawak ang mga dokumento, bakit hindi mo isapubliko yan? Para malaman ng taong bayan kung sino yung mga proponent dyan sa mga insertion na yan. Diba mga kababayan? Meron pala siyang dokumento na ipinagkatiwala sa kanya ni Jose Cabral. Bakit mo inilihim sa publiko yan? Diba? So ngayon ituloy pa natin. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Matapos sabihin ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may hinahawakan siyang listahan galing sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral, simula pa Setyembre, tinatanong ni Bicol Saro Representative Terry Redon kung bakit hindi ba inilalabas ni Leviste ang listahang ito hanggang ngayon. My question to him is, it has been several months since this supposed document had been provided to him. Why has he not disclosed it up until today? Hindi ba? Kasi maki-question po talaga siya dyan mga kababayan. Pinagkatiwala pala sa kanya ni Cabral yung ibang mga mahahalagang dokumento at listahan ng mga pangalan ng mga proponent. Ngayon na nakakapagtaka po dito mga kababayan, lagi nilang sinasabi noon na kailangan maging transparent sa taong bayan. Bakit nga si Libiste hindi niya isinapubliko mga kababayan yung listahan at mga pangalan ng mga proponent mga kababayan. So ngayon, tingin ko dyan may mga pangalan ng senator, may mga pangalan ng kongresista at maging yung mga sekretary mga kababayan na iba. Baka nakalagay din po dyan. So karapatan naman ng taong bayan na makita yung mga tao na talagang nakinabang at nanamasa ng pera ng mamamayang Pilipino ng mga insertion at ng mga kickback mga kababayan. So karapatan naman natin na makita yan. Bakit hindi po isinapubliko yan ni Leandro Leviste? Diba? So ngayon ituloy pa natin. Kasi binabanggit yun in the last couple of days na meron pong binigay na dokumento
where is that list? And if that list is actually relevant to the flood control controversy, that list should have been disclosed in the soonest time. Hindi natin kailangan intayin si Undersecretary Cabral po dito. Sa Tama. social media page ng kongresista, sinabi ni Leviste na September 4 pa ibinigay sa kanya ang mga dokumento na naglalaman ng mga proponents ng insertion sa Public Diba? Works Department. Anya, naipakita na niya ito sa Independent Commission for Infrastructure at mayroon ding kopya ang DPWH. Nang tanungin natin si Leviste, bumaling ito pabalik kay Redon at sinabing si Redon at ang kanyang mga kasama ang nag-utos na wag muna itong ilabas. Payo ni Hindi kasi mga kababayan eto kung si Congressman Terry Redon yung nag-utos na wag ilabas yan, bakit ngayon sinasabi ni Congressman Terry Redon na matagal na pong hinihingi sa kanya yan at matagal na pong ipinapalabas sa kanya yan? Bakit daw po hindi niya inilalabas? Lagi naman daw niyang sinasabi na may mga dokumento siyang hawak galing dito kay Jose Cabral. Ngayon kung titingnan nyo, ayon po dito kay Congressman Leandro Leviste, bilang tugon sa pahayag ni Bicol Saro Party List, Representative Redon, mula pa noong September 4, alam na ng Kongreso na nasa akin ang listahang ito. At sinabi ng mga kasamahan niya na huwag kong ilabas ang listahan. Mabuti kung mag-uusap si Kong Redon at kanyang mga kasamahan. Kung gusto nilang lumabas ito at maaari nating talakayin ito sa susunod na hearing ng Committee on Public Accounts na pinamumunuan niya, mga kababayan. Ang kailangan nga dapat ipinablik na niya 'Di ba? Total naman mahilig tawag dito, mag-expose mga kababayan itong si Congressman Leviste. Bakit hindi mo na lang i-post sa social media para makita ng taong bayan kung sino ba yung mga proponent na yan? Leviste, mag-usap muna ang komite ni Redon at talakayin ang dokumento sa susunod na hearing ng Committee on Public Accounts kung saan chairman si Redon. Agad ding sumagot si Redon kay Leviste. Yan. Kung tutuusin, kaya naman daw ilabas ni Leviste ang mga papeles nang walang nag-uutos sa kanya mula sa Kongreso dahil pwede naman siyang mag-file ng House Resolution o magpahayag sa pamamagitan ng isang privilege speech. Wala rin anya siyang nalalaman na kahit anong advice o order mula sa sinuman para i-withhold ni Leviste ang sinasabing dokumento. Sagot naman ni Leviste nang itinigil ang Infrastructure Committee hearing. Tama yung sinasabi ni Congressman Terry Redon, kung gugustuhin ni Leviste ilabas yan mga kababayan, ilalabas niya yan. Nakakapagtaka bakit pinatulog niya pa ng ilang buwan. Ano po sa kanya yung mga dokumentong ibinigay ni Jose Cabral. Alam niyo kung inilabas sana yan ni Leviste, baka hindi nagpatiwakal itong si Cabral. Tingin ko mga kababayan. 'Di ba? Ito in my personal opinion kung inilabas sana yan ni Leviste, nalaman ng taong bayan yung mga proponent, yung mga nasa likod mga kababayan ng maanumalyang insertion, baka hindi po nagsarili etong si Jose Cabral. Yan po yung tingin ko dyan. So siguro kaya po nagsarili na lamang etong si Jose Cabral kasi hindi niya makita kay Leviste yung action. Kaya nga ipinagkatiwala yan kay Leviste para ilabas mga kababayan, i-expose ni Leviste yung mga taong naandya dyan. Ngayon, saglip na i-expose, mukhang pinrotektahan pa. Kasi nga itinago yung mga dokumento. Anyway, ituloy pa natin. Hearings, ayaw na raw ng mga kongresistang pag-usapan pa ang mga ganitong bagay, kaya sa ICI niya ito pinakita. Samantala, diba? kumpiyansa si Redon na uusad ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects sa kabila ng pagpanaw ni Cabral dahil ang mga nauna namang kaso laban sa ilang mga opisyal umandar kahit walang testimonya mula sa dating DPWH Undersecretary. Sa totoo lang magtutuloy yung flood control investigations, pagpapanagot mga kaso. Whether or not nandyan po si former Undersecretary Cabral. More importantly, marami sa mga kaso na i-file had proceeded even without her testimony, even without her documents. At bunsod ng mga aligasyon kay Cabral bilang dating nakakaalam umano sa parametric computation ng allocable budget ng DPWH, hindi naman daw maililibing kasama ni Cabral ang maaaring haraping pananagutan ng dating Undersecretary. Siyempre, pagka-criminal, the criminal case extinguishes because of her death, no? I think that should be clear. Pero yung second point on civil damages and civil cases, natanong ko kahapon yung prospect po ng civil forfeiture. Pagka maipakita, for example, na much of her wealth had been taken through illegal means,
the estate of Mrs. Cabral will have to answer for it. Nakikiramay ang kongresista at pinaalalahanang nasa kamay na ng mga investigador ang pagtukoy sa kung ano ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng isa sa mga itinuturing na central figures sa flood control scandal. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Di ba mga kababayan, akala ko nga nung una, straight din. Kasi kung straight ka mga kababayan, hindi ka matatakot eh. Lalo na't nasa kapangyarihan ka, kongresista ka pa man din. Diba, ilabas mo na. Ipakita mo na sa publiko kasi pagkakampi mo ang taong bayan, maniwala kayo, mga kababayan, kapag kakampi ng isang politiko ang taong bayan, mahirap mapabagsak ang politiko na yan. Kasi nasa likod niya ang mamamayang Pilipino. Pero sa nangyari po, dito kay Yusek Cabral na ipinagkatiwala pala nung September pa ipinagkatiwala kay Congressman Leviste yung mga dokumento pero hindi po niya isinapubliko. Kasi nga, may mga kongresista na mga proponent mga kababayan at mga senator pa nga, may mga sekretary pa nga daw sabi ni Leviste. Para malaman ng taong bayan kung totoo yung sinasabi mo, dapat ilabas mo na lang yung dokumento na ibinigay sa'yo, yung listahan na ibinigay sa'yo para makita ng taong bayan kung sino-sino yung mga yan at nang mamarkahan sa susunod na eleksyon. Diba? Mas masakit pag ang taong bayan ang gumanti, tandaan nyo yan. Huwag niyong iismulin, huwag niyong mamaliitin ang kakayanan ng mamamayang Pilipino. Kasi pagka ang taong bayan po, ang gumante mga kababayan mas matindi. Kaya nga nakakapagtaka, itong ginawa ni Leviste na bakit niya po itinago, saglit na ilabas niya. Diba mga kababayan? So anyway, kayo po, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dyan mga kababayan sa issue po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang komento ninyo hingil po sa pagsasalita daw di umano ni Paulo Duterte at ni Sara Duterte patungkol po sa nangyari dito po kay Cabral. At comment below na din po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan sa issue po ng pag-question ni Congressman Terry Redon sa paghawak ni Leviste ng mga dokumento galing po dito kay Cabral na hindi po isinapubliko ni Congressman Leviste. So comment below na lamang po.